So, update tayo mga ka-agrian. Dito tayo ngayon, alas 12 ng tanghali. Grabe si Nawalito. Alas 12 talaga nagtatrabaho. Grabe talaga. So, update tayo mga ka-agri. Dito tayo ngayon sa farm. So, ayan, nagpapainom tayo ng mga tubig. Ito yung mga RTL natin. So, ayan. Nagkaubusan po ng stock sa RTL mga ka-agri. Pag maubos to ngayon mga ka-agri, ngayong buwan, wala na tayong may bigay na RTL. So siguro mga 2 months pa siguro bago tayo may stocks na RTL. So ayan, medyo ito na lang talaga yung naiwan. Siguro mga ilang piraso to, Toy? Nasa mga 30? Kaya pa siguro mga 30 mga ka-agri. So 30 plus daw sabi ni Warlito. Kung may balak kayo, pumili, andito kami sa Digo City, Davao del Sur. RTL, saka meron tayong mga ito po, mga 2 to 3 months old. Ito dito. Ayan. So ito na lang yung talaga yung naiwan na stocks natin sa ngayon mga ka-agri. Tapos yung iba ay mga month old at saka mga chicks. Ito naman dito, mga kung may balak naman kayo na mag-breed, ito yung mga ano natin, mga breeders natin. Ayan. May breeders tayo. Konti lang talaga yung breeders natin mga ka-agri. So pang backyard lang, pwede ito mga ka-agri. Ayan mga ka-agri, ito yung mga breeders natin. Ayan. So si Arnie may gagawing mga ano, itong mga pultahan natin, i-repair niya. So ang init, grabe. So ayan, mga breeders natin dito, mga parent stocks. Ayan, may mga itlog. So kung napapansin nyo, walang ano diyan, walang ipa kasi nililinisan pa namin. So hopefully bukas malagyan na namin ng mga ipa itong mga rice hulls. Ayan, mga breeders natin. Ayan, may itlog doon. Itlog dito. May isa. Talagang mainit talaga ngayon dito mga ka-agri. Nung isang araw grabe yung ulan, tapos ngayon grabe yung init. So pag ganito mga ka-agri, gamit tayo ng palagi nito, Vitamin Pro. Napaka-importante po talaga mga ka-agri na magbigay tayo ng vitamins sa araw-araw. So ito yung mga itlog na nakolekta natin, yung mga naglilay na, ito yung mga itlog nila mga ka-agri sa mga naglilay na. So ayan, grabe ang init. So ito yung farm natin dito, backyard farm actually. Ayan, ito yung egg room natin dito. So sa mga nagtatanong, ilang araw daw natin sinistore yung mga itlog. So sa amin dito mga ka-agri, maximum po ng 15 days. Pero usually nasa mga 10 to 12 okay na yun mga ka-agri. Depende. Pag kulang yung loading namin, ginagawa namin ng 15 days. Pero pag okay, at 10 days, dapat salang agad para mataas pa yung rate, yung hatchability nila. So naka-chiller. So yung temperature dito nasa mga 12 to 15 degrees Celsius dapat. So di masyado dapat na sobrang lamig, saka dapat 15 degrees Celsius lang. Saka dito sa ano natin, ito yung setter, incubator, saka ito yung hatcher. So walang gamit pa yung hatcher natin. So mostly setter is from 1 to 18 days. Dito natin nilalagay yung mga ano natin, yung mga itlog na ini-incubate natin. So yung temperature is between 37 to 38 degrees Celsius po. Tapos yung humidity nasa 60 to 65 I think, hindi ko nakalimutan. Ayan, 60 to 65 yung humidity.
So medyo mainit talaga, alas 12 ng tanghali ngayon dito mga ka-agri. So hindi pa nananghalian si Warlito. By the way, wala na pala si Jeffrey dito, malis na. So iba yung kasama natin, may bago tayong kasama ngayon dito mga ka-agri, dito sa farm. And nag-aantay kami ng bisita ngayon kasi may tumawag sa atin na may papasyal na bisita. Tsaka kung may mapili daw sila, bibili sila ng mga stocks natin dito. Grabe, limpyo kayo ba? Nice kayo ilang tirading iwarlitog ni kuan ron. Nindot kay limpyo na nice ilang tandem. Pura sila si kuan. Pura si Alvin o si Oh. Friend. Ay. Ayun. Depende man na basta nindot ang kuan ba tandem ba? Nindot na siya ang kuan. Wapo ang outcome, limpyo. Pero paniog to puno kay basig mapas mo pud mo. So dito yung mga 1 month old natin. Mostly may mga ano na to, may mga naka-reserve, mga ka-agri. Yan. Ito yung ibang males natin. Dito natin ilagay yung mga males natin. Saka dito yung brooding area. Ayan. Brooding area. Ito yung mga day old dito. Ito sila dito. Week old na to. Mga 2 weeks old up. Ayan. Actually mga ka-agri, para sa akin kung papasok tayo dito sa pag-alaga ng mga free range chicken o dito sa backyard farming sa mga manok, no? Importante talaga yung pabahay. So unahin natin, consider natin yung budget natin, kung kaya ba natin, ilang piraso yung kaya natin alagaan. So dapat anong klase yung pabahay na i-invest natin, tsaka gaano kalaki yung pabahay, tsaka ano yung sukat ng area natin mga ka-agri. So sa oras naman sa pag-alaga mga ka-agri, kunting oras lang sa bawat araw. Tsaka yun nga, yung nutrition, tsaka yung tubig, vitamins, tsaka biosecurity. Importante talaga yung biosecurity mga ka-agri. So isang importante din mga ka-agri, kung papasok tayo dito, medyo dapat meron tayong kapital. Kasi doon pa lang sa feeds, parang grabe yung gasto natin sa feeds mga ka-agri. And siguro sa pabahay okay lang yung mga light materials lang yung gagamitin natin, pero doon talaga sa feeds tsaka sa mga vitamins, ayan. So dapat may sakto tayong kapital. So depende din sa dami ng manok yung alagaan natin. So magdidepende doon sa kapital natin. So sa kaya lang natin mga ka-agri. So yan lang muna ngayon mga ka-agri, at marami pa tayong mga vlogs na gagawin kung paano magsimula sa pag-alaga nito, tsaka paano mag-market, paano yung overall na palakad sa ganitong klaseng farming. Ayan. God bless po and happy farming!